akala namin sagada na ang pinakamahirap na parte ng aming biyahe. At nagkamali kami. Sa Bontoc Mountain Province namin unang naranasan ang sunod-sunod na kurbada at landslide na daan. Ulan, fog, at sobrang lamig na hangin ang sumalubong sa amin na halos hindi na kami makapagsalita sa hirap at takot. Hindi liwanag ang sumalubong sa amin pagkababa namin ng bundok, kundi ang dilim ng gabi sa kalsada. Walang tao at tanging hangin at makina lang ang aming naririnig. Pero hindi na kami pwedeng umatras sa North Loop na to. Kaya mula sa Sagada, tumuloy kami papuntang Tugigaraw para magpahinga dahil kinabukasan ay may panibago na naman kaming haharapin na mahabang daan. Kaya mula Tugigaraw, iikutin natin ang dulo ng Pilipinas papuntang Apari hanggang Pagudpod at iikutin ang buong Ilocos. Kaya tara, let's G! Grabe yung mga dinaanan namin doon. Ang oras natin ay 4:47 na ng hapon. Kaya minadali na namin doon kasi grabe yung landslide doon. Kung makikita niya sa video, nakakatakot yung mga landslide. Yung gilid ng mga kalsada is kinain na nung lupa, gumuho na. So kaya nakakatakot. Kaya nagmadali kami. Ngayon nandito na kami sa baba. Hindi ko alam kung anong lugar na to. Pero hindi na siya yung dun sa bundok. Sa dinaanan namin, pinakamahirap yung fog plus yung yung ulan. So, yun yung nakapagpahirap. So, mabilis lang naman sana siya. Habang ine-edit ko tong video na to, tsaka ko lang talaga na-process yung ride na dinaanan namin. Kaya napabukas ako ng Google Maps para tingnan muli ang aming dinaanan. Alam namin na maraming kurbada, pero hindi namin alam na ganoon pala karami ang landslide sa rutang yon. Wala na rin kasi kaming ibang choice nun dahil doon na kami dinaan ni Google Maps. Kaya tinuloy na lang namin at in-enjoy ang mga tanawin kahit may halong kaba sa likod nito. Doon ko lang na-realize kung gaano kagrabe yung mga nalagpasan namin. Sa puntong to, medyo malayo pa pala tayo. Kaya tara, balik na tayo sa biyahe natin. Ngayon, nandito na kami sa baba. CR break, tsaka pahinga lang konti. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. And the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled time. We're singing to the radio with no idea where we're gonna go. Nasa city na kami! Beautiful escape, living on Marami na sasakyan! Marami na sasakyan! yeah, road trip, chasing down the sun. Our new life has only just begun. Just begun. Napakagayan river na kami! Welcome to Tugigaraw City! Yay! Galing talaga eh! Anim na yung burger, pa-forward. Paano yun, hintayin ko. Thank you. This is a road trip, a beautiful escape, living on cheap coffee and a brand new mix. Dito na kami sa Red Dead Residence, pero hindi namin alam kung ito yon yung hinanap namin. Pero Red Dead din kasi yung pangalan sa Agoda. Pwede ko sure kung ito ngayon. Pero dito na kami. Kaso, walang parking. So, kung hindi ito yon, baka ikot pa kami. Baka hanapin pa namin. Hindi ko alam. Morning guys! Dito kami ngayon sa hotel. Parating kami dito kagabi ng hindi na ako nakapag-video. 7:30 ng gabi. Tapos tulog na kami. Nagbaba lang ng gamit. Tapos natulog na din kaagad. Tapos ngayon is 6 a.m. Ayos lang ng gamit. Mag-BBS. Tapos almusal. Tapos ride out na ulit tayo. Papunta sa Pagudpod. Medyo maulan lang ngayong araw.
dahil shear line daw. Pero hindi ko alam sana maaraw-araw na. So, ayun lang. Let's start our day and make the best adventure of our life. Hi! So, magkakape kami dito sa labas. Medyo maganda yung view. Hindi medyo. Maganda naman dito. Meron silang spot dito. Yan. Ganito lang yung spot. Tapos, ayun, si Winwin. Doon pa naman si Winwin. Buhay pa. Buhay pa naman siya. Good morning, Tukigara! Let's go! Balik na kami ngayon. Ang oras natin ay 98 at ang biyahe natin ay Sunlight drifts through the trees. The road ahead hums soft melodies. Helmet on, engine low and steady. Finding peace in every turn, always ready. Rivers whisper, mountains stand tall. dito na kami sa Gataran, Cagayan. Lapugan, Gataran, Cagayan. So, inabutan na kami ng ulan. Inaayos namin tong ano? We'll stand in heart aligned. In this quiet, the soul unwinds. No destination, just the ride. Healing found where the world is wide. Pagkagaling nga namin sa Apari Welcome Arc, ay dapat dadaan sana kami sa Camalanyugan Bridge para 3 hours lang sana yung biyahe imbis na 4 na oras. Pero dumaan kami ng January 7 ay sarado pa. Ang grand opening ay January 8. Sayang, isang araw na lang sana. Kaya no choice, balik Magapit kami. Pero sabi nga, everything happens for a reason. Kung hindi kami nag-detour, baka hindi kami nakabili ng specialty rito sa Cagayan, ang tupig. Kaya minsan talaga, kailangan mag-iba ang plano para makuha mo yung reward na para sa'yo. After nga nun, ay narating din namin ang bayan ng Claveria para magpahinga saglit. Sakto naman bumuhos ang malakas na ulan kaya stopover muna habang pinapatila ang panahon at pinapahinga ang ngawit ng puwet. Hi guys, so nandito kami ngayon sa may bayan na ng Claveria to. Naghihintay kami dito. Saka nagpapahinga. Tapos later, sakit na kasi ng puwet ko. Later, rolling na ulit tayo. Siguro di ko sure kung ilang kilometers na lang, pero sana, saglit na lang. At heto na, makalipas ang ilang oras na biyahe mula sa ulan, narating na rin natin sa wakas ang sikat na Patapat Viaduct. Mula sa detour sa Magapit hanggang sa ulan sa Claveria, sulit ang lahat pagdating dito sa view na to. Ito ang Patapat Bridge, ang tulay na naghahati sa dalawang probinsya ng Ilocos Norte at Cagayan, at isa ito sa pinakamagagandang coastal bridges ng Pilipinas. Itinayo ang tulay na ito noong 1986 upang maiwasan ang madalas na landslide sa lumang kalsada, na dati sobrang delikado at mahirap daanan. At dahil dito, naging mas ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe sa pagitan ng dalawang probinsya. Habang binabaybay namin ang tulay, kapansin-pansin ang taas nito mula sa dagat at ang kurbadang disenyo na sumusunod sa hugis ng bundok.
Sa isang gilid, matarik na bato. Sa kabilang banda naman ay ang walang katapusang tanawin ng dagat. Mahamag nang dumaan kami kaya mas naging dramatiko ang itsura ng lugar. Dito ko naramdaman ang kakaibang pakiramdam habang dumadaan. Sa baba, rinig mo ang malakas na hampas ng alon ng dagat at sa harap naman ay unti-unting kumakapal ang fog na para bang umaandar at mas lumalapit ang ulap at mas lumalawak ang dagat sa aming paningin. Sobrang ganda talaga ng lugar na ito. Hindi nakakasawa ang tanawin, kaya sana sa susunod nating mga biyahe ay mas marami pa tayong malibot na lugar sa buong Pilipinas na may ganitong klaseng kaganda na kalikasan. Parang laruan na malaki. Dami na nila. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge Kahati yung bundok. to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. Hi, we are here na, pero inanap pa yung pag-i-stayan namin, yung accommodation. Whew. Thank you, Lord. Narating din talaga nito. Kahit na lang aberya kanina. It's kamo. Please, walang kasama. Yo, thank you, Lord. Nandito na kami. Actually, dyan kami galing. Ang ganda! Sarap po. Tupig. Kain tayo. Para siyang suman na nilagyan ng buko na inihaw. Yan o. Sarap. Ganito yung itsura niya. Oh. Yan. Sunog-sunog pa siya. Kain. Sarap dito guys. Narinig niyo ba yung hampas ng alon? Very relaxing siya. Hindi mainit dito. Malamig. Sobrang lamig. Yung parang may aircon, gano'n. Gano'n yung lamig niya. Pero mas malamig pa rin sa Sagada, of course. Pero iba pa rin yung lamig dito kasi kinikilabutan pa rin ako eh. Grabe yung mga pinagdaanan namin, pero sobrang worth it and sobrang nakakawala ng pagod. Yung place na to guys, sobrang grabe. Wow, masabi. So bukas makikita natin kung gaano talaga siya kaganda kasi nabutan na lang namin kanina is yung sunset. Pero thank God may nabutan pa rin kaming ganun kaganda. Good morning! Dito kami ngayon. Magbe-breakfast. Pagkagising mo, ganyan yung view. Magbe-breakfast muna kami bago kami maligo. Bago kami lamigin. Magbe-breakfast muna kami bago kami lamigin. Ganda ng pinag-stayan namin dito kasi ito yung pinag-stayan. Tapos ayan. Kita nyo ba yan? Yung view na yan? Aray ko. Parang naulan din hanggang doon. Ay, sabi kasi ni ate na ulan daw dito. Pag umaga. Hindi ko lang sure. Tatang. Yan, oh. Walang ibang naliligo, oh. Saan? Tama yan. Hila yan. No. Mahihilo. Hindi ba nang... Ganyan pa rin naman yung kahapon. Dito tayo magbe-breakfast. Sa may patong ko. Breakfast natin ay top silog at tuyo silog. Okay na.
Ulam natin ay tuyo. Tuyo, silog, tapos ano to? Top silog. Ang sarap ng beef tapa. Beef top silog. Kaya sarap din ang kanin nila dito. Okay na siya sa price, no? Sa mga dinaanan natin, lalo na sa Sagada. Hindi ko alam kung kita niyo yung rainbow, pero may rainbow na. Ano ba rin pangalan mo? Cherry white. Biglang lumamig. Ligo na kami. Ligo na kami, pati bayan na lang. Wala, nawala na dun. Kuya, nandito lang ako butak to. Ganon. Grabe, parang makakain yung dagat. Ah, may alon! Wait tayo, hindi Magalan mo naman! Papaganda na, patalim na. Bahala! Sa dulo na kami ng Pilipinas! May alon! May alon! Makakaligo ka ba dyan? Ligo kayo! Nakatakot, para kasing kakainin ng ano eh. Ayan o, may kita nyo. Sobrang laki ng dagat. Sobrang laki ng dagat. Sobrang laki ng alon. Ay nga sila kuya, oh. Di sila din makaluto. Yan yung pinag-istayan namin, oh. Yan, green na yan. Tapos, dito lang yung dagat. Ganda, di ba? Let's go na. Tama na yun. Ligo ka na? Maligo na ako ng ulan eh. Naligo na kami ng ulan, hindi ng dagat. Ang lalaki talaga ng alon dun, oh. Sobrang lamig kasi di ka rin makakaligo ng maayos. Baka maligo naman kayo. Sa sobrang lakas ng alon. Yun nga sila kuya, di sila masyadong makaligo. Uy, ito na ulit, si Cherry White. Uy. Bata. Yan, sobrang lakas talaga. Tapos sobrang lamig din. Hindi naman malamig yung dagat. Pero, hindi nga lang makaligo. Yan. Paalis na kami dito sa may Gloria Galera Homestay. And kung makikita nyo sa likod ko, ayun, ayun lang yung dagat. Tapos, pupunta na kami ngayon sa Lawag. Sana maaraw na doon. And ngayon, umuulan pa rin, as you can see. Sana walang maging aberya sa motor. Kay win-win, walang maging problema sa amin din. Sana hindi kami maaksidente katulad kahapon. Samahan nyo kami ngayon, paalis na kami. And kita-kits lang tayo sa mga susunod destination. Mula sa Sagada hanggang Pagudpod, grabe ang mga tanawin na dinaanan namin. Pero hindi pa dito natatapos ang North Loop na to. Dahil sa susunod na biyahe papuntang Lawag, ibang level naman ang ating adventure. 4x4 side dunes, nalalakbayin ng matatarik na buhangin, slide pababa, at ATV sa gitna ng disyerto. Susundan pa yan ng pagdaan sa mga tourist spot ng Ilocos Norte. At ganun din ang pagbisita sa Vigan, kung saan buhay na buhay ang kultura, lumang arkitektura, at tahimik na ganda ng paligid. Kaya tara, let's G! Samahan nyo kami sa susunod na episode at sana masuportahan nyo ang ride na to sa pamamagitan ng pag-like,
share,